Magandang umaga po. Pakitago na lang ako sa pangalang Eva. Dati po akong crew sa McDo. Ngayon ay sa isang restaurant sa loob ng mall na ako nagtatrabaho. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong nasa McDo pa ako. Yung pwesto po ay matao talaga. Malapit sa simbahan at palengke. Hindi na bago sa amin yung mga batang nanlilimos. Minsan nasa labas lang sila. Minsan naman ay may mga pumapasok din sa loob at lumalapit talaga sa mga customer namin. Pag ganoon sinasaway namin at pinapalabas kasi nakakaabala sila sa mga kumakain. May mga customer kasi na syempre ayaw nila ng may mga nakatanghod. Meron din naman na mabait at nagbibigay pa ng pera o kaya ng pagkain mismo. Isang beses habang nagpupunas ako ng table ay may lumapit sa akin na batang lalaking gusgusin. Nanghihingi ng barya. Sabi ko wala akong barya. Mamaya na lang pag out ko. Nainis sa akin kaya dinuraan niya ako sa kamay. Nagulat ako sa ginawa niya. Pero hindi ko na napagalitan kasi biglang tumakbo palabas ng McDo. Hindi ko na hinabol. Kahit diring-diri ako sa dura ay naghugas na lang ako at pinunasan ng tissue. Nung gabi rin ng araw na yon ay sumama yung pakiramdam ko. Hindi ko naman iniisip na dahil yon sa dura ng bata. Uminom na lang ako ng gamot. Hindi ako nakapasok kinabukasan kasi masama pa rin yung pakiramdam ko. Nilalagnat ako na parang nababalisa. Sa doktor dapat ako magpapatingin nung 4 na araw na ay nilalagnat pa rin ako. Pero nang mahipo ng lolo ko ang tenga ko ay pinigilan niya ako at sinabing sasamahan niya ako sa kaibigan niyang albularyo. Hindi alam ng lolo ko ang tungkol sa pagdura sa akin nung bata. Nabanggit ko na lang yon sa kanya nung sabihin nga niyang ipapaalbularyo ako. Ayon sa albularyo ay wala raw akong karaniwang sakit, kundi nilagyan lang sadya ng sakit sa pamamagitan ng laway na may kasamang pagsumpa. Ang ganyan daw na gawain ay tinuturo na ng mga magulang sa mga anak nila. Sila yung mga magulang na may krus ang dila. May kaalaman sa mga ritual ng pagsumpa, palipad hangin at bulong. Mabuti na lang daw at sa kanya ako dinala ni lolo at hindi sa doktor. Kasi hindi yun kayang gamutin ng doktor. At kung hindi yun magagamot agad ay pahihirapan ako nun na pwede ko ring ikamatay. Nagamot naman ako ng albularyo. Pagkagaling ko sa kanya ay guminhawa na ang pakiramdam ko at nawala na rin yung lagnat ko. Mula noon, para akong nagkaroon ng trauma sa mga batang nangangalabit at nanghihingi ng barya. Rovic na lang po ang itawag niyo sa akin. Crew sa McDo. Kahit saan naman pong fast food at iba pang kainan ay hindi nawawala yung hindi pagkakaunawaan ng crew at customer paminsan-minsan. Pero hindi ko inaasahan na yung inakala kong simpleng hindi pagkakaintindihan namin ng isang customer ay mauuwi sa nakakatakot na karanasan. May isang customer pong babae na umorder. Nung i-claim na po yung order niya ay sinabi niyang may mali. Hindi raw yon. Kesyo ganito, ganyan. Basta ang dami niyang sinabi. Sinabihan pa niya na makukupad daw kaming kumilos. Yung maling na ibigay sa kanya, kahit hindi naman talaga mali ay pinagpasensyahan ko na. Sabi ko pa, papalitan ko na lang kahit ako na yung magbayad. Pero yung mga matatalim niyang salita na wala nang kinalaman sa order niya ay nainis talaga ako. Nasagot ko siya. Kung hindi nga lang babae ay baka nasuntok ko na kahit matanggal na ako sa trabaho. Bubulong-bulong pa siya nang lumabas ng McDo. Yung mga kasama ko, pinakalma na lang ako. Kailangan daw habaan ko ang pasensya ko sa mga ganoong klaseng customer. Kinagabihan nung pauwi na ako, nagulat ako.
kasi nakita ko siya. Nakatayo sa di kalayuan at sinusundan ako ng tingin. Hindi ko na lang pinansin kahit medyo kinabahan na ako. Pagdating sa mapunong bahagi ng inuuwian ko, doon na ako nagulat talaga sa mga pangyayari. Bigla siyang humarang sa daraanan ko na ang itsura ay hindi normal. Kung paano rin siya napunta agad sa harapan ko ay hindi ko alam. Basta napaatas na lang ako dahil hindi ko magawang tignan ang talim ng mga mata niya. Hindi ordinaryong haba ng kuko at yung tipong gusto na talaga niya akong sakmalin. Tumakbo na ako ng sobrang bilis. Walang lingon-likod. Hanggang sa makarating ako sa mataong bahagi ng kalsada. Doon ay hindi na niya ako nasundan. Pero kahit hindi ko na siya makita sa paligid, ay natakot pa rin ako. Nung malaman ng tatay ko ang nangyari sa akin, ay sinabi niyang mag-ingat na ako sa susunod. Baka raw aswang ang babaeng yon. Pwedeng nagkataon lang daw na nakita ako sa labas. At pwede rin naman na sinadya akong abangan para takutin. Hindi naman daw ako siguro papatayin. Sa lugar daw kasi namin, kahit malayo sa probinsya, ay meron na rin talagang mga aswang. Natuto na silang makisalamuha sa mga tao, mamuhay ng gaya sa normal at kumain ng mga pagkaing normal. Sadya lang na may iba silang kakayahan, gaya ng pagbabagong anyo. Kakaibang lakas na doble sa atin. Kaya malakas ang loob nila na makipag-away sa mga tao. Alam kasi nila ang kakayahan nilang gumanti. Umiwas na lang daw ako sa away sa susunod, lalo na sa mga hindi ko kilalang tao. Ako po si Madel. Minsan po akong nakapagtrabaho sa isang branch ng McDonald dito sa Cubao. Likas po sa akin ang pagiging maawain. Minana ko sa mama ko. Bali ang nangyari po nung baguhan pa lang ako sa trabaho, may nakikita akong matandang lalaki na laging nakatambay sa labas ng McDo. May diferensya sa paa, kaya lagi lang siyang nakaupo sa isang sulok doon. Naawa talaga ako kapag tinitignan ko siya. Natatanong ko ang sarili ko kung nasaan kaya yung mga anak niya o kaya kahit sinong kamag-anak. Wala man lang ba siyang mga kaibigan na magmamalasakit sa kanya para hindi na siya maging palaboy sa kalye? Naalala ko kasi yung papa ko sa kanya na nabaldado rin ang paa nung maaksidente sa motor. Pero nakakalakad naman uli si papa. Basta sa awa ko ay naisipan ko siyang bilhan ng McDo. Yung burger lang po. Kasi limitado lang din ang budget ko. Nung lalapitan ko siya, ay ngumiti siya sa akin. Tanong niya, nakita mo pala ako. Sabi ko, oo naman. Hindi naman ako bulag. Inabot ko sa kanya yung burger. Sabay tanong na rin kung anong pangalan niya. Sabi lang niya, wag ko na raw alamin. Pero salamat sa bigay ko. Mula noon kapag papasok at uuwi ako galing sa trabaho at nadadaanan ko yung matanda ay lagi ko siyang binabati. Tatay na lang daw ang itawag ko sa kanya. May mga oras na nakikipagkwentuhan ako sa kanya saglit. Hanggang isang araw, sinabi niya sa akin na aalis na siya. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Basta raw, kailangan na niyang umalis. Kinabahan tuloy ako. Baka mamamatay na siya. Pinagalitan ko rin ang sarili ko na naisip ko yun. Kinabukasan nga ay hindi ko na nakita roon si tatay. Sabi ko sa guard, nakakalungkot, wala na si tatay. Tanong niya kung tatay ko raw ba, ano raw ang kinamatay. Sabi ko buhay pa yung papa ko. Ang tinutukoy kong tatay ay yung laging nakatambay banda roon. May diferensya sa paa. Natawa yung guard. Matagal na raw patay yun. Panahon pa ng lolo niya. Napakunot ang noo ko. Baka iba yung sinasabi niya. Dagdag pa ng guard, minsan daw ay nakikita niya akong naglalagay ng burger doon. Tatanungin dapat niya ako kung para ba sa mga pusa yun o askal. Kaso nakalimutan na niya dahil tinawag siya ng kasamahan ko.
Sabi ko wag siyang magbiro ng ganun. Hindi raw siya nagbibiro. Wala naman daw talagang matandang lalaking may diferensya sa paa na nakatambay doon. May kilala raw siya dati pero nakalimutan na rin niya yung pangalan. Panahon ng lolo niya kasi lagi nilang nadadaanan kapag sinasama siya ng lolo niya na namamasyal nung elementary pa lang siya. Namatay na raw yun dati pa. Hindi nga lang niya alam kung anong kinamatay. Hindi na ako nakaimik. Binalik-balikan ko sa isip ko yung itsura ng matandang lalaki na kinaawaan ko kung paano niya ako kausapin. Naalala ko nung unang lapit ko na sinabi niyang nakikita ko raw pala siya at kapag binibigyan ko nga siya ng burger ay hindi ko pa nakitang kinain niya. Pinalalapag lang niya sa tabi niya at sabi pa niya isang beses ay wag ko na siyang bigyan. Ayos lang daw siya. Iniisip ko tuloy kung posible bang ngayon lang talaga nakaalis ang kaluluwa niya sa lupa kahit matagal na siyang patay. Kinilabutan ako at hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko ang mukha ni tatay. Masaya akong minsan ay may naging tatay ako ron na isa nga lang multo.